for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko. Mabibili ko na nga pala yung bag na inaantay ko na gusto kong bilhin. At ito, kakatapos nga lang pala umulan. At ito, dali-dali na nga rin pala kami umalis. Ang mga kasama ko nga pala yung daddy ko tsaka yung mga tito ko. Una nga pala namin pupuntahan ay pupunta nga pala kami dun sa mall. Titignan nga namin yung salamin kung makukuha nga ba namin ngayong araw o next time pa. Kasi bumili nga pala kami dito ng salamin dito sa mall. Titignan namin kung makukuha namin ngayong araw. At ito, sobrang dami nga pala ng tao ngayon. At ito, habang naglalakad ako, may nakakilala nga pala sa akin. Shoutout nga pala sa'yo. Sobrang saya ko kasi sa bawat punta ko sa mall, ang daming nakakilala sa akin. At ito, may nakakilala nga na naman sa akin. Shoutout sa'yo kung sino ka man. Ganto na pala feeling ng celebrities, kahit saan nakikilala na. Naku po. At nandito na nga pala kami sa Sumes. Ito nga palang bag yung bibiliin ko. Sobrang ganda nito. Kaya ito, check out na sa akin to kagad. Ang presyo nga pala ng bag na to ay nagkakahalaga ng $139. Pag sinama nga pala yung tax, bali $160. Pagtapos nga pala namin bilhin yung bag, kaya ito nagtingin-tingin nga pala yung daddy ko ng bilihan dito ng mga sasakyan kasi gusto nga pala ng daddy ko ng electric car. Para naman daw makatipid, mas maganda nga daw to kaysa nga daw sa gas kasi ito electrical, hindi mo na daw kailangan mag-gas. Kung makikita nyo, wala yung makina sa harap. Paka high-tech na talaga ng mundo, may electric car na. Sunod yan mga ilang taon yung sasakyan mo nalipad na. Ang kaya nga pala takbuhin ng electric car na to ay umaabot nga pala ng 425 kilometers. At lumabas nga pala kami para i-test drive nga pala to kung maganda nga ba talaga sa highway. Ang model ng sasakyan na to ay 2024, gawa nga pala sa Vietnam. Ang maganda pa dito na open roof, tapos lahat ng gusto mo nandito na sa TV, dito mo na lang pipindutin. Kapag ako nagkaroon ng sasakyan, hindi ganito yung kukuhain ko. Ayoko ng electric, gusto ko yung tumutunog yung sasakyan ko. At ayun, tinest drive na nga pala kung maganda nga ba talaga to, kung walang diferensya, kung maganda sa lahat ng bagay. Naka-normal nga pala yan, pero yung sinubukan namin tong race na to, napakabilis. Napadaan nga pala yung kaibigan ko sa school na Pilipino at ito kasama niya nga pala yung kuya niya. Shoutout nga pala sa iyo, Wayne at Matthew. At siya nga pala yung kaibigan ko sa school, geng-geng nga rin kami niyan dalawa doon sa school. At after nga pala yun, at ito sinundo nga pala ako ni Kuya Mark, kukulayan niya nga pala si Benedict ng buhok. Sinama ko na nga rin pala to sa vlog, titignan natin kung anong kakalabasan ng kulay ng buhok niya sa bagong mukha niya. At ang kulay nga pala na gagawin niya, itong kulay gray, highlights nga lang pala yung gagawin niya. Shoutout nga pala sa iyo Benedict, walang nagbago, pogi ka pa rin. Baka lalo ka pang pumogi sa bago mong hairstyle na buhok. Kung mapapanood mo man to Benedict yung vlog ko, dapat sabihin mo, say thank you, sabay comment. At napakainit nga pala ng panahon ngayon, kaya ito may dala nga ako ng ice cream para lamig yung katawan ko. At nandito nga pala kami sa bahay ng kaibigan ko, dito nga pala siya kukulayan ng buhok. Excited na rin talaga ako sa kakalabasan ng bagong buhok mo Benedict. At nandito nga pala kami sa labas ng backyard, ang ganda ng panahon ngayon talaga oh. At sinimulan na nga rin pala siya, ang gagawin nga pala ng hairstyle niya, ikukulayan nga lang pala ng highlights. Nung sinuot mo to, napaka-cute man, sarap mong sampalin para kang bata. At kaya nga pala sa nilagyan ng ganyan, at ayan nga lang pala yung mga kukulayan, yung mga nakuha ng mga buhok. Pagkatapos nga pala gawin yun, at ito binilits na nga pala yung buhok niya. At ang nagkulay nga pala sa kanya ay si Kuya Mart, magkapares na sila ng mukha, pares na sila may kulay na buhok. At pagkatapos nga pala siya ibilis, at ito na nga pala kinalabasan ng kulay ng buhok niya, kulay gold. At pagkatapos ng lahat, nilagyan na ng kulay gray, walang nangyari, hindi tumalab sa kanya yung kulay. At ayun lang, nabangga nga pala si Kuya Mart ng sasakyan. Kaya may sira nga pala yung harapan ng kotse niya. At ito, pagkatapos nga pala namin gawin yun, kaya ito manlilibre nga pala si Benedict, kakain nga pala kami dito sa Indian food. Titikman nga pala namin dito yung butter chicken kung masarap ba. At ayan nga pala yung butter chicken, napakasarap talaga nito. Titikman natin kung ano masarap dito, Filipino food ba o eto. Masarap pa rin talaga gawa ng Pilipino kaysa sa ibang mga pagkain. I-rate ko to mga 7 lang. Kaya guys, hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Thanks for watching. Bye!